Hello. Goldmore earning mga karabiteng! Nandito po tayo ngayon sa farm at ngayong araw po na ito magluluto po tayo ng special na ulam na talaga naman pong pinaghirapan ko. Pinaghirapan ko po siyang habul-habulin! So butter po ang ginamit natin. Lagyan po natin siya ng luya. Medyo maraming luya. Masarap po ito. Pantanggal lansa. Saute, saute! Sunod po natin ang sibuyas. Yan, isang buong sibuyas po ang inilagay natin dyan. At kung napapansin nyo po, ang gamit po natin ay ang aking pong mamahaling palayok. Lahat po ng niluluto ko dito, kahit po hindi ako professional, ay napapasarap ng palayok. Wow! Ayan, ihalo po natin ngayon ang leek. Ang pong leeks na yan ay pampadagdag lasa. Ayan po mga karabiteng, kung mapapansin nyo po, talaga namang mamahalin itong ating pong lutuan. Bawasan po natin ng apoy ang ating pong high-tech na kalan. At baka masunog ang ating niluluto. Ayan, nilagyan na po natin siya ng tubig. Kung hindi nyo po na itatanong, ang gamit po natin dito ay yung pong ating pong mga kahoy na tinumba po ng ating pong mga nakaraang bagyo. Ang dami-dami po nating puno na nagsipagtumbahan dito sa farm. So, pakinabangan po natin sila isa-isa kaysa naman po sa masayang. Abay, sa hirap po ng buhay ngayon, ultimo po sibuyas, napakamahal. Ay, naku po, grabe. Kaya po kailangan matuto po tayo magtipid. Dati po ako po'y naiiyak kapag naghiwa ng sibuyas. Ngayon po, naiiyak na ako sa presyo ng sibuyas. Ayan po mga kaibigan, surprise! Kumukulo na po siya. Ihalo po natin ang gata. Ayan po ang pinaka-favorite ko sa lahat, gata. Wala pa po yung mga magbabarkadang ilalagay natin dito. Naku po, amoy na ang lasa. So, eto na po sila, ang mga magkakabarkada. Hinugasan po natin itong mabuti ha. At hindi ko lang po talaga natanggal ang tali. Kasi po, hindi ko po alam ang technique. Ngayon lang po tayo nagluto ng ganito. So, trial and error po tayo. So, isusunod po natin yung kanyang best friend na talaga naman pong pinahirapan akong habul-habulin sila. Kaya po kung napapansin ninyo, hanggang ngayon ay may tali. Kasi kapag tinanggal ko po yung tali niyan, baka po wala na po akong daliri. So, ang sabi po nila, ang technique daw po, buhusan ng mainit na tubig bago daw po ito lutuin. Kaya lang po, ang ginawa po natin, hinugasan ko lang po siyang mabuti, ibinabad ko po siya sa tubig, at pinaandar ko po yung running water hanggang sa mabanlawan po silang magkakaibigan, at hindi ko po sila binuhusan ng mainit na tubig kasi po pag ginawa ko po yun, naisip ko po yung lasa po nila ay mapupunta sa tubig na yun. So, hindi ko po siya ginawa. So, masyado pong torture po yata itong ginawa ko sa mga magkakaibigan. Anyways po, patawarin niyo po ako at ganito po ang aking pong way ng pagluluto. Sana po mapatawad niyo po ako ngayong araw na to. Sigurado ako, inaku po mga karabiteng, dadami po ang aking basher nito sa ginawa ko po dito sa mga magbe-best friend. Pero alam ko naman po na good and bad publicity is still publicity. So okay lang po yan, tanggap ko po yan. I-bash nyo ako ng i-bash.
Matagal ko na pong sinabi sa inyo na ako po ay nag-aaral lamang ng cooking lesson sa YouTube University. At ang sabi ng YouTube University, lutuin ng buhay ang mga magbe-best friend. So ayan po, niluto ko po ng buhay para fresh daw ang lasa. So sinunod ko lamang po sila. So, ating pong isusunod ang ating pong gulay. Ang tawag po doon ay mustasa. Ayan, dagdagan pa ho natin ng mas maraming mustasa. Pakuluin ng 5 minutes, sabi ni YouTube University. 5 minutes lang daw para hindi daw masyadong maluto ang ating pong mga crabs. And what we have here sa ating pong rocket stove na kalan ay ang ating pong sinabawang tulya. Naku po, seafood galore po tayo ngayon. Mukbang! Yan po, igisa po natin ang ating pong luya, butter. Lagyan po natin ng butter. Seafood po ang lulutuin natin dito. At naturalmente, ang ating pong gamit ay ang ating pong rocket stove. So, dalawang kalang diapoy po ang gamit natin. Simultaneous ko po silang ginagamit. Ang isa po ay nasa lapag, yung napansin nyo po kanina. At ang isa po ay ito pong ating pong rocket stove. So, simultaneous po tayo nagluluto dyan. Hindi nyo po na itatanong, talentado po talaga ako sa pagluluto. So, ayan po mga karabiteng. Kung napansin nyo po, ating pong nilutong mabuti ang bawang. At sinunod po natin ang sibuyas. Niluto po natin sila sa butter. Mas masarap po kasing gamitin ang butter kapag seafood ang ating pong lulutuin. Ayan po ang ating dynamic rocket stove. So again, meron po tayong leeks kasi favorite po ang leeks. Masarap po ang leeks kapag seafood ang niluluto natin. Of course, saute, saute! So, mga karabiteng, another set of magbe-best friend po ito. Kung napansin nyo po, ang lalaki at ang tataba nila. Ayan po, ang sarap-sarap niyan. Favorite ko yan. Alam nyo, mga karabiteng, kapag nasa farm kayo or probinsya, mura po ang bilihin. Na halimbawa po nito, seafoods na to, ang sugpo po na ganito ay napakamura lamang po sa probinsya. Pero pag nasa Manila po ako, ay Diyos mio, goodness gracious, napakamahal po ng ganito pong size ng sugpo sa Manila. So, tubigan po natin siya. Yung iba naman po, na kapwa ko po Pilipino, ang ginagawa po nila, Sprite ang pinansasabaw sa sugpo. Ako po hindi po gumagamit ng Sprite. Tubig lang po. So, ayan po yung ating pong sugpo. Kung mapapansin nyo po, ang ating pong niluto ngayon ay 3 putahe. Meron tayong crabs, meron tayong sugpo, at meron tayong tulya. Mga karabiteng, bakit ba ang dami nating niluto ngayon? Aba, hindi nyo po na itatanong. Birthday po ng ating mga rabbit ngayon. Kaya tayo po ay magse-celebrate. At ang good news, hindi rabbit ang niluto natin. Saute, saute! Ang sikreto po ng pagluluto ng sugpo ay wag po nating masyadong lutuin. Kasi titigas po ang laman nito. Kung mapapansin nyo po, may mga red na. At yung iba ay black pa rin. Ibig sabihin ng red, naluluto na po siya. So, hindi po natin siya kailangang i-overcook. Kasi po, hindi na siya masarap kainin. Matigas na yung laman. Yum, yum! Nagbibigay aroma ang leeks, butter, garlic, at kung ano-ano pang hinalo natin dito. Oh, paalala lang po sa aking pong pamilya. Yung mga kakain nito, pakilista niyo po ang inyong pong mga pangalan. Kasi makakalimutan nyo after nyo tikman ito.
pagmamahal. Hayaang matakpan ang kinang na di magtatagal. Ako mawalan ako ng fans. Pinakanta mo ko. Mabuti pa walang hingin mo ako. Nang sariwa mo. Oh, parang relasyon lang yan. Dapat ayusin. Pag hindi inayos, mapapanis. Pag napanis, ala ng forever. Ay, ano daw yun? Yan, hihimas-himas. Yan. Tapos is-sealed glue. Kasi pag hindi mo siniled, maghahanap ng iba. Okay. Balutin mo ako. O, rocket stove, mga karabiteng. Bili na po kayo. We're selling. Grabing birthday to. Napakanta na ako. Mapapalamon pa ako. Ibang klase pala kapag magse-celebrate tayo ng rabbit's birthday. Ang daming kakainin. Sa farm, meron po kami special na ginagawa. Tinitimplahan po namin na maladaing ang tilapia. At ang tilapia po na ito ay most favorite of them all. Araw-araw po halos namin kinakain itong tilapia ang ganitong luto. Favorite po namin lahat ito. So, ngayon po mga karabiteng, gagawa po tayo ng espesyal na ating pong sarsa. At ang sarsa po na ito ay matatagpuan mo lamang sa lugar ng Pampanga. Ayan, gisa-gisa lang po ito. Karamihan po ng mga taga Manila ayaw po kumain ng ganito. Minsan po may Kapampangan din nga po na ayaw po kumain ng ganito. Pero hindi ko alam bakit ayaw nila. Pero ako po, gustong-gusto ko po ito. Favorite po ito ng buong pamilya. Ayan, ang tawag po dyan ay buro. Sabi po nila, pinanis na kanin daw po ito. Ang sabi ko naman po, hindi ako sigurado. So, bumili lamang po kami ng buro. Iginisa po ito sa bawang, sibuyas, at kamatis. And of course, tinimplahan po namin ito ng konting patis at saka po paminta. Lalagyan po natin ito ng sili kasi mas masarap pong kumain kapag meron pong konting pitik ng anghang. Saute! Saute lamang po natin siya hanggang sa maluto. So, pagka medyo nawala na po yung kanyang sabaw-sabaw, pwede na siya. Ang ganito pong sausawan ay masarap ihalo sa pirito at sa lahat po ng klaseng steamed vegetables. So, ngayon po, piniprepare na po natin ang ating pong mukbang style. Probinsya style. So, meron po tayong talong, okra, at yung pong favorite po natin na buro. Buisit na langaw to, inuunahan pa tayo. So, lagyan po natin ng kanin at ang kanin po ay lagay po natin sa gitna. Dahon po ng saging ang ating pong ginamit. Of course, dapat po, kung mapapansin nyo po, yung pong dahon ng saging natin ay basa. Inugasan po muna natin siya. Yung iba po kasi, yung dahon ng saging,
ay kanila pong pinapausukan. Sa atin po, hinugasan lamang po natin siya ng tubig. Huwag niyo na pong sabunan. Hugas lang. So, ito na po ang ating pong inihaw. Ilalagay din po natin siya sa tabi ng kanin. Ayan. Hindi niyo po na itatanong, ilang piraso lang po kaming lalamon nito. So, alam ko po mga ka-rabbit teng, takam na kayo. So, samahan niyo po ako. I-set up po natin ang ating pong mukbang table. Ayan yung uling, pwede babasahin ko? So, mga ka-rabbit teng, kain po tayo, kain po tayo, kain po tayo. Enjoy po natin ang buhay probinsya. Thank you so much, mga ka-rabbit teng, for joining me today sa akin pong pagluluto. Sinamahan niyo po ako na iset up po ang ating pong mukbang table at sinamahan niyo po ako ngayong araw na ito. Maraming salamat po. Please do me a favor, mga ka-rabbit teng. Please like, subscribe and share, and please comment down below if you need to say anything about everything. Maraming salamat po. Please don't forget to hit the notification bell in order for you to get notified whenever I upload a new video. Thank you so much, mga ka-rabbit teng, for watching. Keep safe and stay happy and live life to the fullest. Bye!